Happy 4th month, baby! Happy 4 months, anak! Gising ka na! Ay, sus! Happy 4 months! 4 months na ikaw! 4 months na ikaw! Ay, sus! I love you! I love you! Ay, sus! I love you, anak! Happy 4 months! Ay, tut! Ay, tut! Ay, tut! Happy, baby! Oh, happy, happy! Nagmati mo na, nag-ring. Uy! Ba! Achu-chu-chu! Si Manak pa eh. Guys, muna tayo. One left internet? All internet? Alam mo? Kumakain lang ako dyan, guys. Tapos nung natapos na din akong kumain, pinaliguan ko na rin si baby, tsaka pinalitan. At yan na nga, kinukuhanan ko na siya ng picture para may i-post ako sa Facebook. Kasi nagpo-post din po ako, guys, doon ng mga picture na every milestone niya. 1 month old, 2 months old, 3 months old, at ngayon 4 months old, para may mabalik-balikan kami pag laki niya. Maganda din kasi, guys, na pag tumanda kami o pag lumaki na siya, may makikita kaming mga pictures niya nung bata siya. Parang remembrance ba? Very good. Ay, sus! Kasi kami ng papa niya, walang mga ganito, wala kayong picture ng mga 1 month old namin, 2 months old, yan nga pala yung papa niya. Kaya pag may magtatanong kung anong tsura mo nung bata ka, wala kaming may pakita. Pero ngayon si baby, chinatsaga ko talaga na kuhanan siya ng mga litrato para may maipakita kami sa kanya paglaki niya. At ayan na nga si baby, nilalaro namin ni papa niya araw-araw yan. Kahit pag uwing ni papa niya yan, galing trabaho, nilalaro niya yan. Pero ngayon, hindi siya pumapasok kasi ito nga, ulan ng ulan. My Miana is sleeping na. Thank you, Lord, for giving her another 1 month. So, she's 4 months old na. Thank you, Lord. Please bless her every day. Please give her a healthy life. And a happy family. Right, baby? Love you. I love you so much, anak. I wish you will grow so strong and healthy. You will see this someday and you will be proud of mama, right? She's doing a good job taking care of you, right, baby? I love you. Oh no, I'm just want to cry. You're growing too fast, anak. Someday you will see this photo and videos, and you will see how cute and adorable you are. Love you. Thank you for coming to us. I will never regret having you, anak. Love you. Sayang, guys, yung itinanim kong asparagus na bagyo. Ulan kasi ng ulan dito sa amin ngayon. Yan. Para matanggal yung tubig-tubig niya. Wala na. Hindi ko alam kung magsusurvive pa sila. Pero wala na yung iba. Nahulog-hulog na. Mahilig kasi akong magtanim-tanim, guys. Kaya nahihinayang ako doon kasi trinay ko lang naman kasi wala naman masyadong nagtatanim dito sa amin ng asparagus. Vegetable siya sa
sa karamihan sa may malalamig na lugar. Kaya trinay ko dito kasi hindi naman masyadong anong tawag doon? Hindi naman masyadong mainit dito. Pero pag summer yun lang. Pero gusto kong itry kasi sa ibang part ng Pilipinas may nakapagtanim naman na ng asparagus, tas ginawa na rin naman nilang business. Tinatry ko pero sa kasamaang palad dahil sa bagyo, ayun, namatay na ata. Hindi ko alam kung magsusurvive pa. At to, kaya tinitignan ko din itong mga kalabasa. Ayan, oh. Ang daming bulaklak. Tapos may bunga na din doon. Hindi ko alam kung magsusurvive siya sa panahon ngayon. May mga ali pala. Ano ba yan? Huwag nyo na lang sila pansinin. Ayan o. May papaya pa dito pero tatanggalin ni mama to. Ayun yung kalabasa. Hindi ko alam kung magsusurvive yan. Kasi ulan nga ng ulan. Alam nyo kung saan ko lang itinanim yan? Diyan lang sa maliit na paso na yan. Hindi naman sasiin na maliit na paso, pero yung mineral, yung pinaglalagyan ng mineral water, yan, nahati lang. Kasi yan, dyan ko itinanim. Ang liit-liit nga nung nung stem niya. Ayan, yan yung mismong, nung tawag doon, trunk. Tapos may mga bulaklak kami dito ni mama. Yan sila. Tapos may orchids. Green na green. Katatapos lang ng ulan. Baka uulan na naman mamaya. Hindi pa lumiliwanag. Hapon na eh. Maglakad-lakad muna kami ni baby. May bunga na rin yung sitaw dito. Lakad ka. Yan. Hindi si Bebe sa panonood. Hello po. Ngarad. Sabi nung babae. Natutuwa daw kami lumabas kasi wala na yung ulan. Totoo naman. Masaya kami na nakalabas kami kasi padala lang kami makalabas kasi ulan nga ng ulan. Katatapos lang kanina. Tapos wala namang ambon kaya ito. Lumabas muna kami ni baby. Kasi ang boring guys. Ang boring sa kwarto. Lagi na lang kami andun. Doon kami lang sa bahay. Tapos sa balcony naman. Andun kasi yung alaga naming baboy na maliit. Hindi pa namin napupunta sa baboyan namin kasi nga inaayos pa nung partner ko. Kaya dito muna siya. Bakit nga andito yung isang baboy? Kasi po nadaganan nung mama pig yung panon. Tas natanggal yung kuko hindi makalakad nung baby. Ayaw naman namin na mamatay na lang siya doon kasi hindi siya makakadede. Kaya inuwi namin, tas kami na lang yung nagpadede sa kanya. Gamit nung anong tawag doon? May gatas naman para sa mga baboy yun. Yung tinitimpla namin, chinaga na talaga namin. Nagtyaga talaga kami na padidihin siya. Pati sa gabi. Kumakain nga doon yun kahit gabi. Kasi kumakain na siya ng feeds. Hindi na siya dumedede ngayon. Kaya ready na talaga siyang mapunta doon sa kulungan ng mga baboy. Kaso nga lang,
Yun nga, hindi pa natatapos. Hindi pa natatapos ang kasama ko. Yan. Ang ganda ng view. Punta muna kami sa shed. May shed kasi dito eh. Para makakita naman kami ng may kulay-kulay. Ano ba yan? Yan. Itong anak ko nabuboard na rin eh. Hindi lang siya pala iyak pero feel ko na siya eh. Bored na siya eh. Yan. Dito muna kami. Hi! May daan kasi dito sa bahay. Magano no. Shed lang siya. Dito muna kami. Para makalanghap naman kami ng sariwang hangin. Ay. You enjoy it, baby? I love you! Happy 4 months! I love you, anak! Sarap ng tulog nito kanina. Sarap ng tulog. Alam nyo ba, nagpapasalamat talaga ako sa anak kong to kahit natawag nito, kahit ang hirap ko siya patulugin pag gabi na, pero pag napatulog ko na siya, dire-diretso na yung tulog o tuloy-tuloy na. I mean, Ilocano. Ilocano, ang hirap kasi pag bilingual ka, tas nagsalita ka ng Tagalog. Medyo mahirapan ka talaga. Pero yung intindihin nyo na lang yung pinagsasabi ko. Yan. Tuloy-tuloy na siya pag katapos niya matulog kahit nahihirapan ako minsan kasi nga nagiging fussy siya. Alam niyo na yung bata. Lalo na pag nahihirapan siyang kunin niya yung tulog. Ayan. Pero pag nakatulog naman na siya, tuloy-tuloy na yun. Hanggang sa 3 AM, 4 AM, ganun. Magdidede na siya doon. Pero nung newborn siya, nung 1 month to 2 months, pinapadede ko siya ng 12 o'clock and 2 AM pag sa gabi. Kasi nga, ginigising ko talaga siya. Pero minsan, kahit ginigising ko siya, ayaw niya talaga. Good sleeper talaga siya. Ayaw niya yung nung no-store mo siya para lang magdede. Kaya hinahayaan ko naman. Sabi nila, baka buwaba daw yung sugar niya. No. Kaya yun, ginigising ko pag madaling araw. Pero ngayon, 3 months na siya. Sumuko na ako guys kasi kahit gisingin ko siya, ayaw niya talaga. Iyak pa siya. Pag kahit anong pilit kong ibigay sa kanya yung dede ko, ayaw talaga niya. Kaya inihintay ko na lang siya yung kusa siyang gigising bago ko siya padedehin. Kasi pag ginising ko siya, tas pipilitin ko, ayaw. Mag-iiyak lang, tas itutulugan niya ulit ako na hindi naman man lang siya magdedede. Kaya yun, ako na mismo yung sumuko. Hinihintay ko na siya mismo yung gumising. Pero minsan, gumigising din naman siya ng madaling araw. 2 o'clock, 3 o'clock. Pero kadalasan, umaga na guys. 4, 5, 6, gano'n na siya. Gano'n siya. Promise. Pero ngayon, nag-iiba naman na yung cycle ng pagtulog niya. Dati kasi 8 PM or 9 PM tulog na siya. Tulog na talaga. Tapos padedehin ko siya ng 11 PM tapos matutulog na kaming dalawa. Tapos mapapadede ko nga sabi ko ng 2 AM, 3 AM, ganon. Pinipilit ko. Pero ngayon nag-iba na. Ayaw na nga niya ng tumididi sa madaling araw. Kaya ngayon 11 or 10 doon na siya natutulog. Tas tuloy-tuloy na po yun hanggang 4, 5, gano'n, 6 AM, gano'n. Humaba yung tulog niya eh. Ewan ko ba dito sa batang to, pero tas natutulog naman siya sa umaga 9 o'clock, gano'n, 9 AM hanggang 11 pa nga yan minsan tulog siya, pero minsan hindi siya natutulog. Sample ngayon, ngayong araw hindi siya natulog nung umaga, pero nung hapon natulog siya 1 to 2. Hindi, 1 to 3 pala, 1 to 3 natulog siya ng 2 oras. Ay, kasi mo po, I love you. Nag-explain si mama, no? Tas ang hirap-hirap atang intindihin. Ay, ewan ko ba, ganito talaga. Basta ang masasabi ko,
Good sleeper ang anak kong to. Are you happy, anak? Of course you are. Tingnan nyo nga naman yan. Oh. Patingin-tingin talaga siya sa kanis. Oh, di ba? Are you bored sa kwarto? Of course, you are bored. Alam ko. Feel ko talaga tong anak kong to. Oo, tingnan nyo. Ba, uwi na tayo? Ba, uwi na? Uwi na tayo? Ay, hindi pa. Ayaw pa. Ayaw. Ang ganda kasi ng view dito, guys. Kahit oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda hanggang dun. Pati dun, maganda. Kaso nga lang may bahay-bahay na dyan. Dati wala. Ngayon meron na. Pero maganda pa rin, guys. Libot kami ng bundok kaya medyo malamig. Lalo na sa gabi, medyo malamig. Pero hindi naman sa sina sobrang ko. Hindi naman ako nagpapaimpokritas na sinasabi kong malamig kayo. Hindi naman. Medyo malamig lang. Yung tamang lamig na pwede ka nang magkumot. Hello, baby. Ba. Ay, tot. Nakita yung dimple mo. Ayaw na? Ayaw mo na dito? Pwede nga. Gusto niya tong kanin. Alam ko na. Gusto mong tumayo, ganyan. Ay, tot. Tayo ka dyan, tayo ka. Hi! Say hi! Ba? Happy ka? Ay, sus. Happy ang baby, ah. Ba? Ay, chikabu. No pansin siya, guys. Kagigising lang kasi niya kanina. Bago kami pumunta dito. Yan, lakad-lakad ko na nga lang siya. Ganda talaga ng view, guys. I love it. Oo, hindi ako magsasawang magsabi ng magandang view kasi maganda talaga. Parang galit. Galit talaga. Galit. O hindi naman. Ayan. Di ba? Ayan. Sarap mag-kuhan dito eh. Mag-picture. Pero medyo nahihiya na ako eh. Yan. Ayun, tingin-tingin siya eh. Tingin-tingin ka. Ano, maganda? Maganda yung view, anak. Ano nakikita mong kulay? Hindi na puro blue. Sa kwarto kasi namin, blue yung kadalasan niya makikita doon kasi yung cortina namin blue. Baka uulan pa mamaya. Naku po. Masaya tong batuting ko na to kasi ilang araw na kami hindi nakakalabas. Pag Sunday lang kami nakakalabas kasi pupunta kami sa church. Kahit medyo umuulan-ulan, pupunta pa rin kami kasi binibigay ko talaga yung Sunday binibigay ko talaga yung araw ko na pumunta sa church pag Sunday. Lalo na nung nagkaroon ako ng baby kasi mahirap kasi yung journey ko nung nanganak ako. Tas sabi ko, ako lang ba yung nakikipag-usap kay Lord tas nagbabanggit ng promise, gano'n. Ako lang ba? Wait lang, guys. Ikukwento ko sa inyo sa next episode kung bakit bakit kahit umuulan, kahit anong mangyari, pupunta ako sa church. Lalo na ngayon na pwede naman na kaming pumunta doon naka-recovered naman na ako. Kasi na-CS ako, guys. Tas AB negative kasi yung blood ko. Search nyo kung
kung gaano ka-risky na manganak yung mga AB negative or any negative blood. Malalaman nyo kung bakit. Pero kung tiyatamad kayong mag-search, kukwento ko na lang next episode. Kasi nagiging emotional kasi ako pag binabalikan ko yung mga pangyayari nung nanganak ako eh. Basta medyo risky kasi, or risky talaga manganak pag negative blood ka. Yun lang. Kaya sa next episode ko na lang siya ikukwento. Yun lang guys, muna ang kwento namin sa ngayon. See you in the next kwento-kwento ng buhay namin ni Miana. Yun lang guys. Sa ngayon, bye!